Makasaysayang araw po. Time, 117 years ago, June 12, 1898, ipinaproklama ni General Emilio Aguinaldo ang independensya ng Pilipinas sa gitnang bintana ng kanyang mansyon sa Cavite Viejo, ngayon Kawit, Cavite. Ang balcony na nakikita ngayon sa ibabaw ng isang puting kalabaw ay idinagdag na lamang noong dekada 1920s. Sa araw na iyon ng Hunyo 12, maraming tao. 7 araw pa lamang nakalilipas, nagpadala na ng mga paanyaya para sa makasaysayang pangyayari. Mga tanghalian na nang magsidatingan ang mga dadalo mula sa 8 lalawigan na kinakatawan ng mga sinag ng araw sa bandila. Upang hindi gaanong mainit para sa mga taong nasa labas ng mansyon, sa kalagitnaan ng at alas 5 sinimulan ng programa. Naroon at nagko-cover ang Amerikanong periodistong si Turnbull White sa mga kalye raw ng Kawit. Mga 5 hanggang 6,000 tao ang nagdiriwang. Napapalumuti ng mga singkaban o arko ang mga ito at nakalinya mula sa simbahan ng Santa Magdalena ang may 1,000 kawal sa magkabilang bahagi ng kalsada. Sabi ni Turnbull, the presence of this added a touch of military impressiveness to the scene. Sa mga bintana at ibabaw ng mga bahay, may mga kopya na ng watawat ang nalipad. Sa araw na iyon, ang Banda San Francisco de Malabon ay pinatugtog sa unang pagkakataon sa publiko, ang Marcha Nacional Filipina, himig ng Caviteñong si Julian Felipe. Ang mahabang dokumento ng Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino ay binasa ng sumulat nito na si Ambrosio Rianzares Bautista at nilagdaan ng 77 mga Pilipino at ng isang di umano ay Amerikanong opisyal ng hukbo na nagngangalang Colonel M.L. Johnson. Na sa katotohanan, ayon sa historiador na si J.R.M. Taylor, ay isang dating tagapangalaga ng isang hotel sa Shanghai na nasa Maynila upang magpamalas ng cinematograph, operator ng sinaunang sinihan. Sa kabila ng alitan ni Aguinaldo at ng unang naggalaw ng paghimagsik na si Andres Bonifacio, magbabalik tanaw ang teksto ng proklamasyon ng himagsikan noong August 1896 mula Caloocan, Santa Mesa at sa 8 lalawigan na sa kalaunan ay sinailalim sa batas militar. Gayun din, ginunita sa puting tatsulok ng bandila ang katipunan at ang kapatiran at sanduguan nito. Matapos nito, ay tinawagan ni Felipe Buencamino ang bayan na ipagtanggol ang watawat anuman ang mangyari at ipinaliwanag ni Artemio Ricarte ang mga kahulugan ng mga simbolo sa watawat. Ang watawat ay iniabot ni Bautista kay Aguinaldo at masayang iwinigayway ito ng 29 na taong gulang na general. Sa kanyang kalendaryo para sa 1898, isinulat ni Aguinaldo sa petsang Hunyo 12. Ipinanawag ang bandera nasyonal dito sa bahay ng nasirang Don Maximo Inocencio patungo sa bayan ng Kawit o Cavite Viejo para proklamahin ang aspirasyon ng independensya nitong sangkapuluang Katagalugan o Pilipinas. Oras na alas 4 at 2 minuto ng hapon, Cavite, a 12 de Hunyo, 1898. Mahalaga ang araw na ito sa kasaysayan natin sapagkat hindi lamang ito proklamasyon ng kasarinlan na nagmula mismo sa atin, kundi ito ay iniluwal ng pagtatagumpay ng himagsikan laban sa mga Espanyol. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.